Delikado ba talaga kapag nakakain ka ng betchin? Lumaki po tayo sa paniniwala na ang betchin ay masama. Pero totoo ba talaga yun? O isa lang itong matagal ng maling akala? Bago mo budburan yung niluto mong pagkain, pakinggan mo muna ito. Ano ba ang betchin? Ang tinatawag nating betchin ay monosodium glutamate. Yun po ang tinatawag nating MSG. Betchin ay katulad yan sa MSG, pareho lang yan. Okay? Flavor enhancer po yan na nagpapasarap sa pagkain kasi nagpapalaway ito. Naturally, ang glutamate po ay nasusumpungan po yan sa mga natural foods kagaya ng kamatis, keso, mushrooms, soy products, seaweeds, sa green peas, sa patatas, meron po yan. Okay? Pero ano yung dahilan? Bakit masama ang betchin? Ang betchin po kasi ay tinatawag na excitotoxin na nakapailalim siya sa category na excitotoxin. So the word toxin, lason yan. Excito, overstimulate. Nakaka-overstimulate yan ng ating brain cells. O, kapag na-excite or na-overstimulate yung brain cells natin because of this MSG, ito po ang magkukos, ito yung magli-lead para magkaroon ng brain cell damage or cell death ng ating brain cells. Pwedeng mamatay or masira. Kaya nagkakaroon po ng mga neurodegenerative illnesses or disorder. Nagkakaroon ng Alzheimer's disease, pwedeng may stroke, pwedeng poor memory or memory loss, at iba pa. Sige. So, safe ba talagang kumain ng mga pagkain may betchin? Ito po ang mga researches. Nung wala pa po yung MSG sa Amerika wala pa pong obese. Wala pa pong may insulin resistant. Pero nung nailagay na po sa mga food packages, sa mga food industry, yung MSG na yan, simula po nun dumami ang obese. Dumami po ang nagkaroon ng insulin resistant. At ang insulin resistant, precursor po yan para magkaroon ng type 2 diabetes. Okay? So, yan po ang nangyari. Yan ang masaklap na katotohanan. And according po sa experiment sa Japan, for 6 months, ineksperimentohan nila po yung mga daga, nakita po nila na hindi lang nakakasira sa brain cells, nakakapatay ng brain cells yung MSG sa daga, but rather even the retina, yung retina ng ating mata, nasira po by 75%. Tingnan nyo po, 75% ng retina nasira sa loob ng 6 months nung pinakain ng MSG yung mga daga. Research po yan sa Japan. Then according po kay Dr. Byron Newman, excitotoxin is sometimes is something that is connected with virtually everything bad that can happen to the brain. So, ano yung mga example na bad events or bad happenings na nangyayari sa brain, yung mga excitotoxin? Yan po ay yung stroke, brain injury, brain tumors, severe hypoglycemia, yung sobrang baba ng sugar mo, severe hypoglycemia, multiple sclerosis or MS na tinatawag, ano pa, asphyxia, heavy metal poisoning, and most of the neurodegenerative diseases including Alzheimer's, Parkinson's, and Lou Gehrig's disease. So, yun po ang sinabi ni Dr. Byron Newman pagdating sa excitotoxin. So, ang MSG po ay excitotoxin. Si Dr. Russell Blaiblack naman po, sa sulat niya, excitotoxins that taste that kills, inargue niya na ang common food additive na to, primarily itong MSG at saka aspartame or artificial sweetener or yung hydrolyzed protein, ito po ay nag-act as excitotoxin. Overstimulate niya po yung ating brain cells that leads to brain cell death. So namamatay po yung ating brain cell. Yun pong sabi ni Dr. Russell Blaiblack. He links these additives to neurodegenerative diseases like Alzheimer's and ALS. So neurodevelopmental disorders and addictive eating behaviors. So yun yung mga effect ng MSG according sa kanyang research.
neurodevelopmental disorders sa mga bata. Minsan nagkakaproblema sa paglaki nila sa mga speeches or sa brain development. And addictive eating behaviors. Nagkakaroon ng pagka-addict sa mga pagkain, kaya nagiging obese din later on. Kaya sa International Journal of Medical Research and Health Sciences na tinanggap noong June 2, 2013, ang pamagat ng research, excitotoxins, their role in health and disease. Ang sabi dito sa conclusion nila, there is considerable evidence-based research pertaining to the neurodegenerative effect of excitotoxins to the human brain. So ano daw? May malaking ebidensya na may epekto talaga sa brain yung excitotoxin or yung MSG sa human brain. Kasi actually, ang katotohanan niyan, yung betchin, pag nilagyan mo yung tinapay or any food, pinakain mo sa aso, pwedeng mamatay yung aso. Pero ito, mga research na to, diretso sa human brain talaga natin. Hindi lang sa animals. Kanina yung daga, di ba? Pero ito, human brain talaga. Yet, the autonomous food regulating bodies like FDA refuse to recognize the immediate and long-term danger to the public caused by the use of such excitotoxin food additives. Thus, only means of protecting oneself from such type of neurological damage is to consume only unprocessed, fresh, whole, organic foodstuffs. So, nabanggit ko kanina yung glutamate po. Naturally occurring po yan na pampalasa. Masarap. Nasa seaweeds, nasa mushrooms, nasa soy products, nasa green peas, nasa kamatis, nasa patatas. Yun na lang po ang kainin natin. Yun po ang sinasabi na conclusion dito sa isang research. So, mas safe po ito, yung mga glutamate in a natural form. Unprocessed, fresh, whole, organic foodstuffs. Yun yung sinasabi nila. So, yan po ang mas maganda kasi mas safe tayo dyan. Basta kapag soy products naman, make sure na non-GMO. Pero kami po, personally, ang ginagamit kong pamalit sa betchin is mushroom powder. Yung mushroom powder na walang MSG. Kasi may mga mushroom powder na 35% they contain MSG.